Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at sakripisyo? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kung minsan, ang pinakamatinding sakit ay nagmumula sa pagmamahal na hindi mo masambit. Hanggang saan mo kayang magpanggap para sa taong itinitibok ng puso mo? At paano kung ang anino na palagi mong tinatakbuhan ay anino pala ng sarili mong kaligayahan na matagal mo nang pinangarap? Hindi mo ba talaga ako kayang bigyan ng isa pang pagkakataon, Luntian? Ang tinig ng babae sa harap nila ay nagmamakaawa. Si Sinag, na nakaupo sa tabi ni Luntian, ay ngumiti. Isang ngiting sanay na niyang gawin. Hinawakan niya ang braso ni Luntian at marahang sumandal sa balikat nito. Isang galaw na libu-libong beses na niyang inensayo sa kanyang isipan. "I'm sorry, Arian," malumani na sagot ni Luntian habang ang kamay nito ay marahang humahaplos sa kamay ni Sinag na nakakapit sa kanya. "May girlfriend na ako." Si Sinag. Sa bawat pagbigkas ni Luntian ng mga salitang iyon, may kung anong kirot at tamis na sabay na bumabalot sa puso ni Sinag. Ito ang kanilang kasunduan, ang kanilang maliit na sikreto. Siya ang pader, ang panangga, ang girlfriend sa tuwing may babaeng lumalapit sa matalik niyang kaibigan. Ngunit para kay Sinag, ang bawat pagpapanggap ay isang maliit na patikim ng pangarap na hinding-hindi magiging totoo. Tumayo si Arian, bakas ang pagkatalo sa mukha at walang lingon-likod na umalis sa pusod ng dagat, ang paborito nilang kapihan. Naiwan silang dalawa sa katahimikan. Binitiwan ni Luntian ang kamay niya at ang init na sandaling naramdaman ni Sinag ay biglang naglaho, na para bang ninakaw ng malamig na hangin mula sa aircon. "Salamat, Sinag," sabi ni Luntian. Ang mga mata nito ay puno ng pasasalamat na hindi alam ni Sinag kung paano tatanggapin. "Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka," gusto sanang isagot ni Sinag. "Hindi mo rin alam ang ginagawa mo sa akin sa tuwing ginagawa natin ito." Ngunit sa halip, isang pilit ng ngiti na lamang ang isinukli niya. "Wala iyon. Ano pa ba't magkaibigan tayo?" Ang salitang kaibigan ay parang isang dagang tumusok sa kanyang dibdib. Iyon lang siya, kaibigan. Habang nag-uusap sila tungkol sa mga walang kwentang bagay, biglang may isang pamilyar na boses na tumawag sa pangalan ni Luntian. "Luntian, kanina pa kita hinahanap." Sabay silang napalingon. Nakatayo roon si Ligaya Soriano, isang babaeng tila sinagdin ng araw sa sobrang liwanag ng ngiti. Maganda, masayahin, at ang babaeng tunay na nagmamay-ari ng puso ni Luntian sa mga sandaling ito. Nag-iba ang aura ni Luntian. Mula sa pagiging kalmado ay naging aligaga ito, ngunit may halong saya. "Ligaya, anong ginagawa mo rito?" tanong ni Luntian habang tumatayo para salubungin ito ng isang yakap. Naramdaman ni Sinag na tila siya ay naging isang anino, isang palamuti na lamang sa mesa. Gusto na niyang umalis, ngunit pinigilan niya ang sarili. "May sorpresa ako sa'yo," masayang sabi ni Ligaya, at pagkatapos ay bumaling ito kay Sinag. "Hi Sinag, mabutit nandito ka rin." Pilit nang ngumiti si Sinag. "Hi Ligaya." Umupo si Ligaya sa tabi ni Luntian at hinawakan nito ang kamay ng lalaki. May kinuha si Ligaya mula sa kanyang bag, isang maliit na puting kahon. Inabot niya ito kay Luntian. Nagtatakang binuksan ito ni Luntian at sa loob ay isang maliit na sapatos ng sanggol. Napakunot ang noo ni Luntian at pagkatapos ay dahan-dahang nanlaki ang kanyang mga mata sa pag-unawa. Tumingin siya kay Ligaya na ngayon ay may mga luha na ng saya sa mga mata. "Magiging tatay ka na, Luntian," halos pabulong na sabi ni Ligaya. Parang huminto ang mundo ni Sinag. Ang ingay ng kapihan ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib, isang pagkabog na puno ng sakit. Nakita niya kung paano niyakap ni Luntian si Ligaya,
kung paano nito hinalikan ang noo ng babae. Nakita niya ang purong kaligayahan sa mga mata ng lalaking minamahal niya. Isang kaligayahang hindi siya kailanman ang magiging dahilan. Nang maghiwalay sila sa pagkakayakap, napansin ni Ligaya na tahimik siya. Sinag? Ayos ka lang? Hindi ka ba masaya para sa amin? Mabilis na umiling si Sinag. Pinipilit ng ngumiti kahit pakiramdam niya ay dinudurog ang kanyang puso. Hindi. Ano ka ba? Siyempre masaya ako. Sobra. Congratulations sa inyo. Kinagabihan, hindi mapakali si Sinag. Ang balita kanina ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Nang tumunog ang telepono niya, alam na niya kung sino iyon. Si Luntian. Sinag, pasensya na kanina. Nabigla kaming lahat. Sabi nito sa kabilang linya. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala, ngunit may halong excitement. Okay lang. Naintindihan ko. Sagot ni Sinag. Sinisikap na gawing normal ang kanyang boses. Natatakot ako, Sinag. Pag-amin ni Luntian. Hindi ko alam kung paano maging ama. Paano kung hindi ko kaya? At doon na naman siya. Ang sinag na tagapayo, ang sinag na sandalan. Kahit sa gitna ng sarili niyang pighati, kailangan niyang maging malakas para kay Luntian. Inalo niya ito, sinabi ang lahat ng tamang salita para pakalmahin ito. Kaya mo yan, Luntian, sabi niya, habang isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Nandito lang ako, palagi. Makalipas ang ilang araw, nagkita silang tatlo para sa hapunan. Nag-insister si Ligaya. Habang kumakain, napansin ni Sinag na medyo maputla si Ligaya. Ayos ka lang? Tanong niya. Ngumiti si Ligaya. Oo naman, medyo nahihilo lang siguro dahil sa pagbubuntis. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan. Tawa ng tawa si Luntian sa mga biro ni Ligaya. At si Sinag, naroon lang nakangiti, isang manonood sa perpektong mundo nilang dalawa. Biglang napatigil sa pagtawa si Ligaya. Hinawakan nito ang kanyang sentido. Sandali, parang umiikot ang paningin ko. Gusto mo ng tubig? Alok ni Luntian puno ng pag-aalala. Sinubukan ni Ligaya na tumayo, marahil para magtungo sa banyo, ngunit bigla itong nanghina. Ang kanyang mga binti ay bumigay. Sa isang iglap, bago pa man sila makakilos, bumagsak si Ligaya sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang katawan ay sinabayan ng pagkabasag ng isang baso. Napatayo si Luntian sa gulat. Si Sinag ay napako sa kanyang kinauupuan. Sa puting sahig ng restaurant, sa tabi ng walang malay na si Ligaya, may isang maliit na patak ng dugo na dumanak mula sa ilong nito. Ang mga mata ni Sinag at Luntian ay nagkasalubong. Puno ng parehong takot, parehong pagkabigla. Sa sandaling iyon, alam ni Sinag na ang buhay nilang lahat ay magbabago magpakailanman. Ang amoy ng ospital, pinaghalong amoy ng gamot at takot, ang unang sumalubong kay Sinag. Sa emergency room, ang bawat segundo ay tila isang oras. Si Luntian ay hindi mapakali, pabalik-balik sa paglalakad sa harap ng pintuan, ang muka ay blangko sa pag-aalala. Si Sinag naman ay nakaupo lang, ang mga kamay ay magkayakap na nanginginig, paulit-ulit na nagdarasal sa kanyang isipan. Lumabas ang isang doktor. Ang muka ay seryoso. Agad itong nilapitan ni Luntian. Dok, kamusta si Ligaya? Ang baby namin? Okay lang ba sila? Huminga ng malalim ang doktor bago magsalita. The baby is fine for now. Pero si Mrs., kailangan natin siyang isailalim sa maraming tests. She's unconscious and the initial findings are concerning. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malaking palaisipan. Si Ligaya ay inilipat sa isang pribadong silid habang ang mga doktor ay walang tigil sa paghahanap ng sagot. At nang dumating ang sagot, gumuho ang mundo nilang lahat. Stage 4 lymphoma, sabi ng oncologist. Ang bawat salita ay tila isang malaking bato na bumagsak sa kanilang mga balikat. Masyado nang kumalat. Aggressive ang type.
At dahil sa kanyang pagbubuntis, limitado ang mga pwede nating gawin. Nakatitig lang si Luntian sa doktor na para bang hindi pinoproseso ng utak niya ang mga salita. Sunod-sunod ang pag-iling niya, isang tahimik na pagtanggi sa katotohanan. Hindi pwede. Malakas si Ligaya. Baka nagkakamali lang kayo ng resulta. We ran the tests twice, Mr. Reyes. I'm very sorry. Malumanay ngunit pinal na sabi ng doktor. Nang araw na iyon, unang beses nakita ni Sinag na umiyak si Luntian. Hindi isang maingay na pag-iyak, kundi isang tahimik na pagtulo ng mga luha habang nakatingin sa natutulog na si Ligaya. Isang pag-iyak na mas masakit panoorin. Walang salitang namutawi kay Sinag. Hinayaan lang niya itong ilabas ang sakit habang ang sarili niyang puso ay parang pinipiga. Sinubukan ni Ligaya na maging matapang. Nang magkamalay siya at malaman ang kanyang kondisyon, ngumiti pa rin ito. Lalaban ako, sabi niya, kahit ang boses ay nanghihina, para sa'yo at para sa baby natin. Ngunit ang kalaban ay masyadong malakas. Mabilis na nanghina ang kanyang katawan. Ang dating masayahing mukha ay naging maputla. Ang buhok ay nagsimulang malagas. Sa mga panahong iyon, si Sinag ang naging tulay sa pagitan ng lahat. Siya ang nag-aasikaso sa mga kailangan sa ospital, ang nagpapaalala kay Luntian na kumain, at ang nagbabantay kay Ligaya kapag kailangan ni Luntian na umuwi sandali. Isang hapon, habang nag-iisa sila sa silid, hinawakan ni Ligaya ang kamay ni Sinag. Ang pagkakahawak nito ay mahina, ngunit may diin. Sinag, tawag nito, halos pabulong. Bakit, Ligaya? May kailangan ka? Umiling si Ligaya at may luhang gumilid sa kanyang mga mata. Salamat sa lahat. Alam kong mahal na mahal mo si Luntian. Natigilan si Sinag. Ang sikretong matagal niyang itinago ay biglang nahubaran sa harap niya. Huwag kang mag-alala, pagpapatuloy ni Ligaya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ako galit. Sa totoo lang, nagpapasalamat ako. Dahil alam kong kahit anong mangyari, hindi mo siya pababayaan. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay nagmamakaawa. Pangako mo sa akin, Sinag, alagaan mo sila para sa akin, si Luntian, at ang anak namin, huwag mo silang iiwan. Tumango na lang si Sinag, hindi makapagsalita dahil sa buhol sa kanyang lalamunan. Ang bigat ng pangakong iyon ay tila isang malaking krus na ipinapasan sa kanya. Ang araw ng panganganak ni Ligaya ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Isinugod siya sa operating room para sa isang emergency C-section. Pagkatapos ng ilang oras ng nakakabinging paghihintay, lumabas ang isang nurse na may dalang maliit na bundle. Isang malusog na batang lalaki. Pinangalanan siya ni Luntian na bituin. Pinayagan si Ligaya na makita ang kanyang anak. Sa huling lakas na natitira sa kanya, kinarga niya si bituin. Hinalikan niya ang malambot nitong pisngi, habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Luntian, na umiiyak sa kanyang tabi. Ang gwapo ng anak natin, sabi niya. Ang boses ay isang mahinang bulong. Mahal na mahal ko kayo. Iyon ang mga huli niyang salita. Dahan-dahan, ipinikit niya ang kanyang mga mata at ang mahinang tunog ng heart monitor ay naging isang diretsong, walang katapusang linya. Ang libing ni Ligaya ay simple at tahimik, tulad ng isang maulap na hapon. Si Luntian ay nakatayo sa tabi ng kabaong, parang isang estatwa. Isang taong lupa na nawala ang kaluluwa. Ang mga mata niya ay nakatitig sa kawalan. Si Sinag ay nasa tabi niya. Sinusuportahan ang braso nito na hindi man lang nito nararamdaman. Ang sakit na nakikita niya kay Luntian ay doble ang sakit na nararamdaman niya. Pagkatapos ng libing, umuwi sila sa bahay ni Luntian. Ang bahay na dati puno ng pag-asa ay nabalot ngayon ng isang nakakabinging katahimikan,
na binabasag lamang ng mahinang pag-iyak ng isang sanggol mula sa kwarto. Kinabukasan, nagising si Sinag sa ingay ng gutom na si Bituin. Bumangon siya, inaasahang makikita si Luntian, ngunit wala ito. Hinanap niya ito sa buong bahay, sa sala, sa kusina, sa hardin. Wala. Ang tanging naiwan ay ang wedding ring ni Ligaya na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Pumasok sa bahay ang ina ni Luntian. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita mo ba si Luntian? Umiling si Sinag, ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Mula sa kwarto, lalong lumakas ang iyak ni Bituin. Nagkatinginan si Sinag at ang ina ni Luntian. Sa mga mata ng matanda, nakita ni Sinag ang isang pagsusumamo, isang tahimik na pag-amin ng pagkatalo, at isang hindi sinasadyang pagpasa ng responsibilidad. Dahan-dahang lumapit si Sinag sa kuna. Maingat niyang binuhat ang umiiyak na sanggol. Habang yakap-yakap niya si Bituin, naramdaman niya ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Hawak niya sa kanyang mga bisig ang isang bagong buhay, ang alaala ng isang namayapang kaibigan at ang nag-iisang piraso na naiwan ng lalaking bigla na lamang naglaho. Bumalik si Luntian pagkatapos ng 3 araw. Hindi siya nagsalita, hindi nagpaliwanag. Pumasok lang siya sa bahay na parang isang multo, ang mga mata ay walang buhay, at dumiretso sa kwarto. Mula noon, ang bahay ay nagkaroon ng 2 magkaibang mundo. Ang mundo ni Sinag ay umiikot kay Bituin. Ito ay mundo ng amoy ng gatas at baby powder, ng mahihinang oyayi sa hating gabi, ng pag-asang dala ng isang bagong buhay. Yakap-yakap niya si Bituin sa sala. Marahang hinahaplos ang malambot nitong buhok habang kinakantahan ito ng Sa Ugoy ng Duyan. Sa bawat ngiti ng sanggol, nakakahanap si Sinag ng lakas para magpatuloy. Sa kabilang banda, ang mundo ni Luntian ay nasa loob ng isang bote ng alak. Nakakulong siya sa sala, napapaligiran ng mga basyong bote. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng kanyang pighati at ng alak na kanyang tinatakbuhan. Bihira itong lumabas, at kung lumabas man, ang mga mata niya ay laging nakatingin sa malayo, na para bang may hinahanap na hindi na kailanman babalik. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Bituin, naglakas loob si Sinag na lapitan si Luntian. Nakaupo ito sa sahig, nakasandal sa sofa, hawak ang isang halos ubos ng bote ng brandy. Luntian, mahinang tawag niya. Hindi ka pa ba kakain? Nagluto ako. Hindi ito lumingon. Hindi ako gutom. Ang boses niya ay magaspang at malamig. Umupo si Sinag sa sahig. May kaunting distansya sa pagitan nila. Luntian, kailangan mong maging matatag. Nandyan si Bituin. Kailangan ka niya. Sa wakas, lumingon ito sa kanya. Ngunit ang mga mata niya ay hindi nagpapakita ng pasasalamat, kundi ng galit. Isang malamig, mapait na galit. Maging matatag? May panunuya sa boses nito. Madaling sabihin para sa'yo. Anong alam mo sa sakit? Wala kang alam. Ang mga salita niya ay parang sampal. Nasaktan si Sinag, hindi dahil sa galit ni Luntian, kundi dahil sa katotohanang hindi nito nakikita ang sarili niyang sakit. Ang sakit ng pagmamahal ng palihim, ng pagiging anino, ng pag-aalaga sa anak ng babaeng dapat sana ay nasa pwesto niya. Hindi mo kailangang danasin to ng mag-isa, sabi na lang niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Pero mag-isa ako, sigaw nito at ibinato ang bote sa pader. Nabiyak ito sa libu-libong piraso, kasabay ng pagkabiyak ng puso ni Sinag. Wala na si Ligaya, iniwan niya ako, kaya huwag mo akong pangaralan na parang alam mo ang lahat. Tumayo si Sinag, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Pasensya na. Sabi niya bago mabilis na tumalikod at pumasok sa kanyang kwarto, iniwan si Luntian sa gitna ng kanyang winasak na mundo. Kinabukasan, habang naglilinis ng bahay,
Napansin ni Sinag ang isang lumang kahon sa ilalim ng kama ni Luntian. Dala ng kuryosidad, binuksan niya ito. Sa loob ay mga lumang litrato. Ngunit hindi si Ligaya ang kasama ni Luntian sa mga ito. Isang ibang babae. Isang babaeng may mahabang buhok at matamis na ngiti. Sa mga litratong iyon, nakita ni Sinag ang isang luntian na hindi niya kilala. Isang luntian na ang ngiti ay abot tainga. Ang mga mata ay puno ng kislap na matagal nang nawala bago pa man dumating si Ligaya. May nakasulat sa likod ng isang litrato, Elara, habang buhay. Doon niya napagtanto, ang sugat ni Luntian ay mas malalim pa kaysa sa inaakala niya. Hindi lang si Ligaya ang nawala sa kanya, mayroon pang isa, mayroon pang nauna. Ang pader na itinatayo ni Luntian sa paligid niya ay hindi lang dahil sa isang trahedya, kundi sa dalawa. Dumating ang isang malakas na bagyo kinagabihan. Ang hangin ay humahampas sa mga bintana at ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos na parabang nakikidalamhati sa kanila. Sa gitna ng kulog at kidlat, narinig ni Sinag ang isang malakas na kalabog mula sa sala. Nagmamadali siyang lumabas at nakita si Luntian na nakahandusay sa sahig, nanginginig at basang-basa ng pawis. Hinawakan niya ang noo nito. Nilalagnat ito ng mataas, resulta ng ilang araw na pag-abuso sa katawan at kaluluwa. Walang pag-aatubili, inalalayan niya ang mabigat na katawan ni Luntian papunta sa kama. Kumuha siya ng bimpo at maligamgam na tubig at maingat na pinunasan ang mukha at braso nito. Habang ginagawa niya iyon, hindi niya mapigilang umiyak. Umiyak siya para kay Luntian, para sa sakit na dinadala nito. Umiyak siya para sa sarili niya, para sa pagmamahal na kahit kailan ay tila hindi masusuklian. Sa gitna ng kanyang lagnat, nagsimulang magsalita si Luntian. Mga salitang hindi magkakaugnay, mga pakiusap, mga pangalan. Huwag mo akong iwan. Ungol nito, ang mga mata ay nakapikit. Ligaya, patawarin mo ako. Bawat salita ay isang karayom sa puso ni Sinag. Pinigilan niya ang isang hikbi at nagpatuloy sa pagpunas. Handa na siyang tumayo nang bigla nitong hawakan ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit, desperado. Tinitigan niya ang mukha nito. Ang mukha ng lalaking minahal niya sa kabila ng lahat. Ligaya. Ulit nito at isang luha ang tumakas mula sa mga mata nito. Pumikit si Sinag, tinatanggap ang sakit. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, muling nagsalita si Luntian. Isang pangalan ang binigkas nito sa isang mahinang, halos hindi marinig na bulong na nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpadaloy ng kuryente sa buo niyang katawan. Obgishme migigi egi. Nagising si Luntian na parang may martilyong pumupukpok sa loob ng kanyang ulo. Ang liwanag mula sa bintana ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay parang binugbog. At doon niya napansin ang isang basang bimpo sa kanyang noo. Dahan-dahan, bumalik sa kanya ang mga alaala ng nagdaang gabi, ang walang katapusang pag-inom, ang bagyo, ang lagnat, at ang isang malabong imahe ng isang aninong nag-aalaga sa kanya. Si Sinag. Maingat siyang bumangon at lumabas ng kwarto. Ang unang bumungad sa kanya ay hindi ang karaniwang katahimikan, kundi isang eksenang nagpatigil sa kanya. Sa sala, sa isang playmat, nakaupo si Sinag. Karga-karga si Bituin. Mahina siyang kumakanta habang marahang pinapatahan ng sanggol na nagsisimulang maging iritable. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatama sa kanilang dalawa, na parabang isang painting na naglalarawan ng perpektong kapayapaan. Sa unang pagkakataon mula nang mawala si Ligaya, nakaramdam si Luntian ng isang bagay maliban sa sakit at galit. Isang kurot ng hiya. At sa ilalim ng hiya na iyon, may isang damdaming matagal na niyang pinipigilan.
ang paghanga. Nakita niya kung paano naging ilaw si Sinag sa madilim nilang bahay. Siya ang nag-aalaga sa anak niya. Siya ang nagtiis sa lahat ng galit at pagwawalang bahala niya. Siya ang nanatili noong lahat, kasama na ang sarili niya, ay sumuko na. "Gising ka na pala," sabi ni Sinag. Napansin ang kanyang presensya. Ngumiti ito, isang ngiting pagod ngunit totoo. "Gusto mo ng kape? O sabaw?" Walang salitang lumabas sa bibig ni Luntian. Tumango lang siya. Ang mga sumunod na araw ay nagkaroon ng banayad na pagbabago. Itinigil ni Luntian ang pag-inom. Nagsimula siyang lumabas ng kwarto. Minsan, pinapanood niya lang si Sinag habang nag-aalaga kay Bituin. Minsan, sinusubukan niyang tumulong kahit sa mga simpleng bagay tulad ng paghuhugas ng bote o pagtutupi ng lampin. Bawat kilos niya ay may kasamang pag-aalinlangan. Bawat tingin niya kay Sinag ay may halong pagsisisi. Isang gabi, habang mahimbing na ang tulog ni Bituin, naabutan niya si Sinag sa kusina, nag-iisa, nakatingin sa labas ng bintana. "Salamat, Sinag," sabi niya sa wakas. Binabasag ang katahimikan. Lumingon ito, nagulat. "Para saan?" "Sa lahat," sagot niya. Ang boses ay halos pabulong. "Sa hindi mo pagsuko sa akin." Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang katahimikang puno ng mga salitang hindi masabi. "Luntian!" Nagsimulang magsalita si Sinag, ngunit pinigilan siya nito. "Alam ko," sabi niya. "Naging gago ako. Patawarin mo sana ako." Hindi nakasagot si Sinag. Nakita niya ang luhang namumuo sa mga mata nito. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Luntian sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho. Hindi niya alam kung sino ang unang gumalaw. Ang alam lang niya, sa susunod na sandali, magkayakap na sila. Isang yakap na hindi na bilang magkaibigan. Isang yakap ng dalawang taong pagod na sa sakit. Dalawang kaluluwang naghahanap ng kanlungan. May dala silang isang bote ng wine na natira pa mula sa masayang panahon. Uminom sila, nagkwentuhan, nagtawanan. Sa unang pagkakataon, naging magaan ang lahat. Ang alak at ang emotion ay naghalo. Tinatangay sila sa isang lugar kung saan ang tama at mali ay malabo, kung saan ang tanging mahalaga ay ang init ng sandali. Ang mga tingin ay naging mas malalim. Ang mga pagdampi ay naging mas matagal. Dinala sila ng kanilang mga paa pabalik sa kwarto. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, ang pagitan sa pagitan ng pagkakaibigan at pag-ibig ay tuluyang naglaho. Hinanap nila sa isa't isa ang lunas sa kanilang mga sugat. Ang bawat halik ay puno ng lungkot at pananabik. Ang bawat yakap ay isang pagsusumamo para sa kapatawaran at pag-unawa. Sa gabing iyon, hindi sila si Luntian na balo at si Sinag na kaibigan. Sila ay 2 taong nasasaktan, 2 taong nagmamahal, na sa wakas ay natagpuan ang isa't isa sa gitna ng dilim. Ngunit ang liwanag ng umaga ay mapanlinlang. Nagising si Luntian, nakayakap ang natutulog na si Sinag. Ang amoy ng buhok nito, ang init ng katawan nito, lahat ay dapat maging tama. Ngunit ang unang bumungad sa kanyang isipan ay hindi kaligayahan, kundi isang rumaragasang alon ng hiya at takot. Anong ginawa niya? Tumingin siya sa mukha ni Sinag na payapang natutulog. Napakaganda nito. Napakabuti. At dinungisan niya ang kabutihang iyon. Ginamit niya ito. Sa kanyang kahinaan, kumuha siya ng isang bagay mula sa nag-iisang taong nagbigay sa kanya ng lahat. Sa tabi ng kama, nakita niya ang litrato ni Ligaya na nakangiti. Kasama si Bituin, parang sinaksak ang kanyang dibdib. Isang traidor. Iyon ang tingin niya sa kanyang sarili. Ipinangako niya kay Ligaya na aalagaan niya ang kanilang anak, ngunit ano ang ginawa niya? Ipinagkanulo niya ang alaala nito. At si Sinag,
Hindi niya ito deserve. Hindi niya deserve ang isang lalaking wasak na tulad niya. Dahan-dahan, maingat na maingat, inalis niya ang kanyang braso mula sa ilalim ng ulo ni Sinag. Bawat galaw niya ay mabigat, puno ng pagsisisi. Tumayo siya, kinuha ang ilang damit at isinilid sa isang bag. Bago siya umalis, huli siyang lumingon kay Sinag. Ang babaeng naging araw niya sa gitna ng kanyang pinakamadilim na gabi. At ngayon, tatakbuhan niya ang liwanag na iyon dahil sa takot na masunog siya nito o mas masahol pa, na baka mapatay niya ang apoy nito. Nagising si Sinag sa pagbukas ng pinto. Nakita niya si Luntian, bihis na, may dalang bag. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Sa mga mata ni Luntian, nakita ni Sinag ang lahat. Ang takot, ang pagsisisi, ang sakit. Walang salitang namutawi. Walang paliwanag. Tumalikod si Luntian at lumabas ng pinto. Isinasara ito ng marahan sa kanyang likuran. Ang bawat hakbang niya palayo ay isang martilyong pumupukpok sa puso ni Sinag hanggang sa ang tanging naiwan ay ang nakakabinging katahimikan at ang malamig na espasyo sa kama kung saan ito dating nakahiga. Ang katahimikan na iniwan ni Luntian ay mas malakas pa kaysa sa sigaw. Ilang araw na nakahiga lang si Sinag sa kama, yakap-yakap ang unan na may naiwan pang amoy ni Luntian. Ang bawat sulok ng bahay ay sumisigaw ng kanyang pangalan, ngunit ang bahay ay nanatiling walang laman. Tanging ang iyak ni Bituin ang gumigising sa kanya mula sa kanyang pagkakatulala, isang paalala na hindi siya pwedeng sumuko. Sinubukan niyang tawagan si Luntian. Ang telepono nito ay hindi makontak. Pinuntahan niya ang mga lugar na dati nilang pinupuntahan. Ang pusod ng dagat, ang parke, ang bahay ng mga magulang nito. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Naglaho siyang parang bula. Nag-iwan ng isang malaking butas, hindi lang sa buhay ni Sinag, kundi pati na rin sa puso niya. Ang ina ni Luntian ay puno ng pag-aalala para sa anak, ngunit mayroon ding halong pagkainis kay Sinag. Hindi niya ito sinabi ng direkta, ngunit nararamdaman ito ni Sinag sa mga tingin nito, sa paraan ng kanyang pagsasalita. Na para bang kasalanan ni Sinag kung bakit muling naligaw ng landas ang anak nito. Ang dating suporta ay napalitan ng isang malamig na pakikitungo. Isang umaga, 2 linggo matapos ang pag-alis ni Luntian, nakaramdam si Sinag ng kakaibang pagkahilo. Isinantabi niya ito. Iniisip na dahil lang sa puyat at stress. Ngunit nang masundan pa ito ng ilang araw, nagsimula siyang kabahan. Ang huling beses na naramdaman niya ang ganitong pagkahilo ay noong isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi pwede. Nagmamadali siyang bumili ng pregnancy test. Nanginginig ang mga kamay habang hinihintay ang resulta sa banyo. 2 linya. 2 malinaw na pulang linya. Napaupo siya sa sahig. Ang test kit ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Buntis siya. Magkakaanak sila ni Luntian. Napahagulgol siya. Isang halo ng takot, galit, at isang maliit, nakatagong kislap ng saya. Para makasiguro, nagpatingin siya sa isang doktor. Habang nasa ultrasound room, sinabi ng doktora ang isang balitang lalong nagpayanig sa kanyang mundo. "Congratulations, Miss Villanueva," nakanggiting sabi ng doktora habang itinuturo ang monitor. Hindi lang isa, tinuro nito ang 4 na maliliit na kumukurap-kurap na tuldok sa screen. 4 sila. You're having quadruplets. Quadruplets. 4. Kung kanina ay parang binagsakan siya ng langit, ngayon ay parang nilamon na siya ng lupa. Paano? Paano niya bubuhayin ang 4 na sanggol ng mag-isa? Paano niya ito haharapin? Lumabas siya ng klinika na tulala. Ang bigat sa kanyang sinapupunan ay parang bigat ng buong daigdig. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, tumawag ang ina ni Luntian. "Sinag, may balita ka na ba kay Luntian?" Tanong nito, walang anumang pagbati. Huminga ng malalim si Sinag. "Wala po. Pero, tita, may kailangan po kayong malaman. Buntis po ako."
Isang matagal na katahimikan ang sumagot sa kabilang linya. At pagkatapos, isang malamig at matigas na boses ang kanyang narinig. Anong gusto mong palabasin? Na dahil sa isang pagkakamali, ay kailangan ng talian ng anak ko? Sinag, kung pera lang ang habol mo. Hindi na niya pinatapos ang sasabihin nito. Pinatay niya ang tawag. Ang sakit ng mga salitang iyon ay mas matindi pa kaysa sa takot na nararamdaman niya. Hinusgahan siya. Itinuring na masama ang intensyon. Ang babaeng dapat sana ay magiging lola ng kanyang mga anak ay siya pang unang tumalikod sa kanya. Umuwi siya sa bahay ni Luntian. Ang bahay na dati niyang tinuring na tahanan. Ngunit ngayon ay parang isang kulungan na puno ng masasakit na alaala. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang babaeng pagod, mag-isa, at dinudurog ng problema. Ngunit habang tinititigan niya ang kanyang tiyan, hinawakan niya ito. Sa ilalim ng kanyang palad, nararamdaman niya ang mahinang pagtibok ng buhay. 4 na buhay. Mga buhay na walang kasalanan. Mga buhay na nakadepende sa kanya. Isang bagong damdamin ang unti-unting pumalit sa takot at sakit. Determinasyon. Hindi. Hindi siya magpapatalo. Hindi siya iiyak habang buhay. Kung pinili ni Luntian na tumakbo, hahayaan niya. Kung tinalikuran siya ng pamilya nito, tatanggapin niya. Pero ang mga anak niya, hinding-hindi niya sila susukuan. Mula sa araw na iyon, nagsimula siyang kumilos. Naghahanap siya ng trabahong pwedeng gawin sa bahay. Nagbenta siya online. Gumawa siya ng mga handmade crafts. Bawat sentimo ay mahalaga. Kailangan niyang mag-ipon para sa pagdating ng kanyang 4 na anghel. Isang gabi, habang abala sa pag-aayos ng mga paninda, may kumatok sa pinto. Isang delivery man ang nag-abot sa kanya ng isang maliit na brown envelope. Wala itong pangalan ng nagpadala. Nagtataka niya itong binuksan. Sa loob, may isang litrato. Isang litrato ni Luntian. Nakaupo ito sa isang madilim na sulok ng isang bar sa maulap. Mag-isa. Ang mukha nito ay payat. Ang mga mata ay malalim. Puno ng isang lungkot na abot hanggang sa kaluluwa. Tila pasan nito ang lahat ng problema sa mundo. Hindi alam ni Sinag kung ano ang mararamdaman. Galit? Awa? Pag-ibig? Marahil, lahat ng iyon. Buhay siya. Ngunit tulad niya, nasasaktan din ito. Nagdurusa. Itinabi niya ang litrato. Hindi nito binago ang kanyang desisyon. Hahanapin niya si Luntian, hindi para pilitin itong bumalik, kundi para malaman nito ang katotohanan. Ngunit sa ngayon, ang kanyang prioridad ay ang mga buhay sa loob niya. Sila ang kanyang lakas. Sila ang kanyang sinag sa gitna ng kadiliman. Ang mga araw ni Sinag ay naging isang walang hintong pag-ikot ng pag-aalaga kay Bituin at pagtatrabaho. Ang sala ng bahay ni Luntian ay naging isang maliit na pagawaan. Puno ito ng mga tela, sinulid, at mga natapos na produktong handmade na ibinebenta niya online. Ang dating sakit ay napalitan ng isang pagod na may kasamang layunin. Ang bawat pagod niya ay para sa 5 niyang anak. Si Bituin na kanyang minahal na parang tunay na anak at ang 4 na nasa kanyang sinapupunan. Isang araw, habang nasa ospital siya para sa kanyang regular na check-up, isang pamilyar na muka ang kanyang nakasalubong sa hallway. Si Nurse Diane, isa sa mga naging malapit kay Ligaya noong mga huling araw nito. "Sinag! Kamusta ka na?" Bati nito, isang matamis na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ngunit nang mapadako ang tingin nito sa malaki ng tiyan ni Sinag, ang ngiti ay napalitan ng pagtataka at bahagyang pag-aalala. "Okay lang, Dian. Ikaw?" Pilit na ngumiti si Sinag. "Ayos lang. Si Luntian?" Nag-aalangang tanong ng nurse. Umiling lang si Sinag, isang sagot na sapat na para maintindihan ni Dian ang sitwasyon. Isang malungkot na tingin ang ibinigay nito sa kanya. Tila may gusto itong sabihin, ngunit nag-aatubili. "May problema ba?" tanong ni Sinag. Huminga ng malalim si Dian. "Halika, magkape muna tayo sa kantin. May gusto akong sabihin sa'yo. Matagal ko na itong gustong sabihin."
Sa isang tahimik na sulok ng kantin ng ospital, habang hawak ang isang baso ng mainit na gatas, nagsimulang magkwento si Dayan. Noong mga huling linggo ni Ligaya, panimula nito, marami siyang naikwento sa akin. Naging magkaibigan kami. Alam mo, Sinag, napakabuting tao ni Ligaya. Pero may daladala siyang bigat sa puso. Nakinig lang si Sinag, ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Alam niya, pagpapatuloy ni Dayan, tinititigan si Sinag ng diretso sa mata. Alam niya na mahal mo si Luntian. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ano? Hindi siya manhid, Sinag. Nakikita niya sa mga mata mo. Nakikita niya sa paraan ng pag-aalaga mo kay Luntian. Noong una, inamin niya sa akin na nasaktan siya. Sino ba namang hindi? Pero habang tumatagal, habang nakikita niya kung gaano kakahalaga kay Luntian, at kung gaano mo ito kamahal nang walang hinihintay na kapalit, unti-unti natanggap niya. Hindi makapaniwala si Sinag sa kanyang naririnig. Ang babaeng inakala niyang karibal, ang babaeng pinagseselusan niya ng palihim, ay alam pala ang lahat. Isang gabi, sabi pa ni Dayan, at may kinuha ito mula sa kanyang bulsa, isang nakatuping papel na halatang luma na. Ipinabibigay niya ito sa'yo. Sabi niya, ibigay ko lang daw kapag handa ka na, o kapag kailangan mo na ng sobra. At sa tingin ko, ngayon na ang panahong iyon. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang inaabot ang sulat. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang sulat kamay ni Ligaya ay medyo garalgal na, ngunit malinaw pa rin. Mahal kong Sinag, kung nababasa mo ito, marahil ay wala na ako. Marahil ay kasama ko na ang mga anghel. Huwag kang mag-alala, masaya na ako rito. Ang tanging inaalala ko na lang ay kayong dalawa ni Luntian. Alam ko ang lahat. Patawarin mo ako kung hindi ko sinabi sa'yo. Ayokong maging komplikado ang lahat. Nakita ko kung paano kanya tingnan kapag akala niya ay walang nakakakita. Nakita ko kung paano kumalma ang mundo niya kapag nandyan ka. At nakita ko kung paano mo siya tinitingnan. Isang pagtingin na puno ng pag-ibig na kayang magtiis ng lahat. Huwag mong isipin na galit ako. Sa simula, oo, natakot ako. Pero naunawaan ko. Si Luntian ay isang lalaking may malalim na sugat. Nawala si Elara at pagkatapos ay ako naman. Ang puso niya ay pagod ng masaktan. At ikaw, Sinag. Ikaw ang gamot na hindi niya alam na kailangan niya. Ikaw ang kanyang pahinga. Kaya, ito ang huling hiling ko sa'yo. Huwag mo siyang susukuan. Huwag na huwag. Magagalit ako sa'yo kapag ginawa mo yan. Siya ay mahina, marupok, at minsan ay duwag. Pero sa loob ng lahat ng iyon, may isang pusong ginto na naghihintay lang na muling matutong magtiwala. At naniniwala ako na ikaw lang ang makakagawa noon. Patawarin mo siya sa kanyang mga pagkakamali, tulad ng pagpapatawad mo sa akin. Mahalin mo siya ng buo, hindi lang ang mga magagandang parte, kundi pati na rin ang mga basag niyang piraso. At higit sa lahat, alagaan mo ang anak natin. Ituring mo siyang sayo. Ikaw ang sinag sa madilim na buhay ni Luntian. Huwag kang papayag na mawala ang liwanag mo. Nagmamahal, ligaya humahagulgol na si Sinag pagkatapos basahin ang sulat. Ang lahat ng bigat, lahat ng galit, lahat ng pagdududa na naramdaman niya para kay Ligaya ay naglaho. Napalitan ito ng isang malalim na pag-unawa at paghanga. Hindi ito ang kaaway niya. Isa pala itong kakampi, isang anghel na nagbabantay sa kanila mula sa itaas. Niyakap siya ni Dayan. Nakikita mo na? Hindi ka nag-iisa sa laban na ito, Sinag. Kahit noon pa man, may isang taong naniwala sa pagmamahalan ninyo. Pinunasan ni Sinag ang kanyang mga luha. Itinupi niya ang sulat at inilagay sa kanyang dibdib. Ang bigat na nararamdaman niya kanina ay nabawasan. Napalitan ito ng isang bagong apoy, isang bagong determinasyon. Tumingin siya sa litrato ni Luntian na nakatago sa kanyang wallet.
Ang lalaking duwag at nasasaktan. Ang lalaking minahal ni Ligaya. Ang lalaking minamahal niya. Hahanapin kita, Luntian. Bulong niya sa sarili. At sa pagkakataong ito, hindi para manumbat, kundi para ipaintindi sa'yo na oras na para maghilom, oras na para umuwi. Ang maulap ay isang syudad na perpekto para sa mga taong gustong magtago. Ang mga gusali ay nagtatayugan na parang mga lapida at ang mga kalye ay laging abala. Puno ng mga mukhang hindi ka titingnan ng 2 beses. Dito pinili ni Luntian na takasan ang kanyang mga multo. Nakatira siya sa isang maliit, umuupahang kwarto sa itaas ng isang maingay na karinderya. Ang amoy ng mantika at sibuyas ang bumubungad sa kanya tuwing umaga. Isang paalala na nasa ibang mundo na siya. Sa araw, nagtatrabaho siya bilang isang construction worker, isang trabahong pisikal na bumubugbog sa kanyang katawan para makalimutan ng isip niya ang sakit. Ang bigat ng bawat sako ng semento, ang init ng araw na sumusunog sa kanyang balat. Lahat ng iyon ay isang parusa na kusang loob niyang tinanggap. Ngunit ang gabi ang kanyang pinakamatinding kalaban. Kapag humiga na siya sa kanyang manipis na kutsyon, sa gitna ng dilim, doon siya dinadalaw ng mga multo. Ang nakangiting mukha ni Ligaya, ang umiiyak na sanggol na si Bituin, at higit sa lahat, ang mga mata ni Sinag, ang mga matang puno ng pag-ibig na kanyang tinalikuran. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang gabing iyon, ang init ng yakap ni Sinag, ang tamis ng kanyang mga halik, at ang kasunod na pagsisisi na parang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Duwag. Iyon ang salitang paulit-ulit niyang naririnig. Isang duwag na tumakbo sa responsibilidad, isang duwag na sinaktan ng nag-iisang taong kailanmay hindi siya sinukuan. May mga gabing napapabangon siya, basang-basa ng pawis mula sa isang panaginip. Sa panaginip niya, naririnig niya ang iyak ni Bituin na tinatawag siyang Papa. Minsan naman, nakikita niya si Sinag, nakangiti sa kanya, ngunit habang papalapit siya, unti-unti itong naglalaho. Isang gabi, pagkatapos matanggap ang kanyang sahod, naisipan niyang dumaan sa isang maliit na bar. Umupo siya sa pinakasulok na bahagi, umorder ng isang boteng beer, at isa pa, at isa pa. Ang pait ng alak ay pamilyar, isang dating kaibigan. Ngunit hindi na ito kasing epektibo ng dati. Sa halip na makalimot, lalo lang tumitindi ang kanyang pangungulila. Naalala niya ang araw na una niyang makilala si Sinag. Mga bata pa sila noon, mga pangarap lang ang baon. Si Sinag ang laging nariyan, ang kanyang anino, ang kanyang kakampi. Siya ang nakakaalam ng lahat ng kanyang sikreto, pati na ang tungkol kay Elara, ang una niyang pag-ibig na kinuha ng isang aksidente. Si Sinag ang tumulong sa kanyang buuin muli ang sarili noon. At ngayon, siya naman ang walang awang sumira dito. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, biglang nag-vibrate ang kanyang luma at gasgas ng telepono. Isang numero na hindi nakarehistro. Karaniwan ay hindi niya ito sinasagot, ngunit dahil sa tama ng alak, pinindot niya ang answer button. "Sino to?" magaspang niyang tanong. "Buti naman at sinagot mo. Gago ka." Isang pamilyar na boses. Ang matalik niyang kaibigan, si Marco. "Alam mo ba kung gaano ka namin hinanap?" Natigilan si Luntian. "Marco, paano mo nalaman ang numero ko?" "Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga kailangan mong umuwi. Ngayon na." May pagkaapurang sabi ni Marco. "Hindi ako uuwi." Matigas na sagot ni Luntian. "Wala kang pakialam? Si Sinag, Luntian. Buntis siya." Ang mga salita ni Marco ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Luntian. Ang bote ng beer ay nabitawan niya at nabasag ito sa sahig, ngunit hindi man lang niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya
ay ang malakas na dagundong ng kanyang puso. Ano? Buntis siya, Luntian. At hindi lang isa ang anak ninyo. 4. Quadruplets. Quadruplets. 4. Ang buong silid ay umikot. Ang ingay ng bar ay biglang nawala. Sisinag. Buntis. Magkakaanak sila. 4. At alam mo ba kung anong mas masakit? Pagpapatuloy ni Marco, ang boses ay puno ng galit at awa. Mag-isa niyang hinaharap ang lahat. Itinakwil siya ng nanay mo. Nagtatrabaho siya maghapon, magdamag, para lang may maipakain kay Bituin at para mapaghandaan ang pagdating ng mga anak ninyo. Habang ikaw, anong ginagawa mo? Nagpapakalasing dyan na parang walang responsibilidad sa mundo. Bawat salita ni Marco ay isang suntok sa kanyang sikmura, isang saksak sa kanyang konsensya. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay biglang dumagan sa kanya ng buo. Si Sinag, ang kanyang sinag, nag-iisa. Nasaan siya? Tanong ni Luntian. Ang boses ay nanginginig. Nasa bahay mo pa rin, sa bahay na iniwan mo. Pagkatapos ng tawag, walang salitang tumayo si Luntian. Iniwan niya ang pera sa mesa at naglakad palabas ng bar. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Naglakad lang siya ng naglakad sa mga kalsada ng maulap, ang isip ay gulong-gulo. Ang imahe ni Sinag na may malaking tiyan, na nag-aalaga kay Bituin, na nagtatrabaho ng mag-isa, paulit-ulit itong naglalaro sa kanyang isipan. Ang hiya at pagsisisi ay parang isang malaking alon na lalamon sa kanya. Huminto siya sa harap ng isang simbahan. Pumasok siya. Umupo sa isang bakanting upuan sa likod at tumitig sa krus. Hindi siya nagdasal. Hindi niya alam kung paano. Ang tanging ginawa niya ay umiyak. Isang tahimik, desperadong pag-iyak ng isang taong naliligaw, isang taong duwag, isang taong gustong-gusto ng makahanap ng daan pabalik. Kinabukasan, dala ang lahat ng natitira niyang pera at ang bigat ng kanyang puso. Sumakay siya sa unang bus na paalis ng maulap. Oras na para harapin ang katotohanan. Oras na para umuwi. Ilang oras ang biyahe. Bawat kilometrong lumalapit siya sa kanyang destinasyon ay isang dagdag na kabog sa kanyang dibdib. Gabi na nang makarating siya sa pamilyar na kalye. Huminto ang taxi sa tapat ng bahay nila, ng bahay niya. May ilaw sa bintana. Dahan-dahan siyang bumaba. Bawat hakbang palapit sa pinto ay parang isang milya ang layo. Huminto siya sa harap ng pinto. Ang kamay ay nanginginig, nag-aalangang kumatok. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, mula sa loob ng bahay, narinig niya ang isang tunog na nagpatigil sa kanyang paghinga. Hindi ang iyak ni Bituin. Ito ay iyak ng maraming sanggol. Mga bagong silang na sanggol. Doon niya napagtanto. Huli na ba siya? Ang katahimikan ay isang luho na matagal nang hindi natitikman ni Sinag. Ang kanyang mundo ngayon ay isang symphony ng iyak, ng paghingi ng gatas, ng walang katapusang pagpapalit ng lampin. 4 na maliliit na nilalang ang sabay-sabay na humihingi ng kanyang atensyon, kasama pa si Bituin na nagsisimula ng maghanap ng kalinga. Ang pagod ay humihila sa kanyang buong katawan. Ngunit sa tuwing tinitingnan niya ang mga muka ng kanyang mga anak, nakakahanap siya ng lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Kalalabas lang nila ng ospital 3 araw na ang nakalipas. Mahirap ang kanyang naging panganganak, ngunit ligtas silang lahat. Pinangalanan niya sila ng mga pangalang sumisimbolo sa kanyang pinagdadaanan. Hiraya, Diwa, Malaya, at Pag-asa. Ang kanyang mga pangarap, diwa, kalayaan, at pag-asa. Gabi na. Kakatapos lang niyang patulugin ang 4, habang si Bituin ay mahimbing na sakuna nito. Umupo siya sa sofa, ipinikit ang mga mata kahit isang saglit lang. Sa gitna ng katahimikan, may narinig siyang mahinang kaluskos sa labas. Binuksan niya ang pinto, iniisip na baka pusa lang. Ngunit hindi pusa ang nakita niya. Nakatayo sa dilim, sa ilalim ng ilaw ng poste,
ang isang anino na matagal na niyang hindi nakikita. Payat. Magulo ang buhok. Ang mga mata ay malalim. Siluntian. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang lahat ng galit, lahat ng sakit, lahat ng pangungulila na pilit niyang ibinaon sa mga nakalipas na buwan ay biglang bumalik, sumisiklab sa kanyang dibdib. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Tinitigan niya lang ito, hinahayaang ang bigat ng kanilang mga mata ang mag-usap. Nang bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang mukha ni Sinag, parang tinakasan ng hangin si Luntian sa kanyang mga baga. Nandoon pa rin ang babaeng minahal niya, ngunit may nag-iba. Ang dating lambot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang pagod na katatagan. Ang dating mapaglarong ngiti ay wala na. Sa harap niya ay hindi na ang kaibigan niya, kundi isang ina. Isang inang nasaktan at natutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Sinag. Halos hindi lumabas ang kanyang boses. Hindi ito sumagot. Ang katahimikan nito ay mas masakit pa kaysa sa kahit anong sigaw. Naglakas loob siyang humakbang palapit. Narinig ko, nalaman ko ang lahat. Patawarin mo ako. Sa wakas, nagsalita si Sinag. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may lamig na tumagos hanggang sa buto ni Luntian. Umuwi ka na. Wala ka nang babalikan dito. Akmang isasara na nito ang pinto, ngunit mabilis na iniharang ni Luntian ang kanyang kamay. Parang awa mo na, Sinag. Pakinggan mo muna ako. Nag-aalangan itong tumigil. Binuksan niyang muli ang pinto. Pinapasok siya sa loob. Ang sala na dati puno ng alaala nilang dalawa ay puno ngayon ng mga gamit ng sanggol. 4 na kuna, 4 na maliliit na himlayan. Ang katotohanan ng kanyang responsibilidad ay sumampal sa kanya ng buo. Bakit ka bumalik, Luntian? Tanong ni Sinag, hindi pa rin siya tinitingnan. Dahil sa awa? Dahil sa konsensya? Bumalik ako dahil nagkamali ako, sabi niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Bumalik ako dahil duwag ako, dahil natakot ako. Natakot akong baka masira kita, na baka hindi kita kayang alagaan. Pero sa pagtakas ko, lalo lang kitang sinaktan. Tumingin ito sa kanya, at sa mga mata nito, nakita ni Luntian ang isang kislap ng galit. Sinaktan? Luntian, winasak mo ako. Iniwan mo ako sa panahong pinakakailangan kita. Habang ikaw nagtatago, ako mag-isang pinagdadaanan ng lahat. Ang panghuhusga ng nanay mo, ang takot, ang hirap ng pagbubuntis, mag-isa. Bawat salita nito ay isang saksak. Wala siyang karapatang magdahilan. Alam ko, sabi na lang niya, at habang buhay kong pagsisisihan niyon. Binasa ko ang sulat ni Ligaya, pag-amin ni Sinag, at sa pagkakataong iyon, nanginig ang boses nito. Alam mo ba na alam niya ang lahat? Alam niya na mahal kita, at hindi siya nagalit. Ang huling hiling niya ay alagaan kita, na huwag kitang sukuan. Pero paano ko gagawin iyon kung ikaw mismo ang sumuko sa sarili mo? Natigilan si Luntian. Si Ligaya. Kahit sa kabilang buhay, ang pagmamahal nito ay nariyan pa rin. Lumuhod si Luntian sa harap ni Sinag. Sa unang pagkakataon, hinayaan niyang bumagsak ang lahat ng kanyang pader. Umiyak siya. Isang pag-iyak ng isang lalaking pagod na, ng isang lalaking sugatan, ng isang lalaking nagsusumamo. Patawarin mo ako, Sinag, hagulgol niya. Patawarin mo ako sa lahat. Hayaan mo akong bumawi. Hayaan mo akong maging ama sa mga anak natin. Hayaan mo akong mahalin ka. Tinitigan siya ni Sinag. Ang galit sa mga mata nito ay unti-unting napalitan ng awa, ng isang pamilyar na lambot. Ngunit hindi na ito ang dating sinag na bulag sa pag-ibig. Tumayo ka, Luntian, mahinahon niyang sabi. Tumayo si Luntian, puno ng pag-asa. Tinatanggap ko ang paghingi mo ng tawad, sabi ni Sinag. Tinatanggap ko na nasasaktan ka rin, na may mga sarili kang demonyong nilalabanan.
Huminto ito sandali, huminga ng malalim. Pero ang pagmamahal, ang pagiging pamilya, luntian, hindi iyan parang isang sirang gamit na pwede mo lang basta-bastang ayusin kapag gusto mo. Ang tiwala, kapag nasira, hindi na naibabalik ng ganun-ganun lang. Tumalikod ito, ang likod nito ay isang simbolo ng kanyang bagong tuklas na lakas. Kailangan kong protektahan ang sarili ko. At higit sa lahat, kailangan kong protektahan ang mga anak ko mula sa sakit, mula sa pang-iiwan. Humarap itong muli sa kanya, ang mga mata ay matatag. Kailangan ko ng panahon para maghilom, at ikaw din. Umuwi ka muna. Ayusin mo ang sarili mo. At kapag handa ka na talagang maging ama, at hindi lang isang bisita sa buhay namin, baka pwede nating pag-usapan ulit. Bago pa man makasagot si Luntian, tinalikuran na siya nito at pumasok sa kwarto, isinasara ang pinto. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng sala, napapaligiran ng ebidensya ng isang buhay na dapat ay sa kanya, ngunit tinalikuran niya. Ang sakit ng pagtanggi ni Sinag ay matindi, ngunit sa ilalim noon, mayroong isang maliit na sinag ng pag-asa. Hindi siya nito tuluyang isinara. Binigyan siya nito ng isang kondisyon. Isang pagkakataon para patunayan ang kanyang sarili. At sa pagkakataong ito, nanumpa si Luntian sa kanyang sarili. Hinding-hindi na niya ito sasayangin. Hindi umalis si Luntian. Hindi ito bumalik sa maulap. Sa halip, umupa ito ng isang maliit na apartment ilang kanto lang mula sa bahay. Iginalang nito ang sinabi ni Sinag na kailangan nila ng espasyo. Ngunit sa bawat araw, ipinaparamdam nito ang kanyang presensya sa mga paraang hindi niya inaasahan. Isang umaga, pagbukas ni Sinag ng pinto para kunin ang gatas na iniwan ng delivery, may nakita siyang 2 malaking paper bag sa may pintuan. Sa loob niyon ay mga groceries, gatas para kay bituin, mga delata, bigas, at isang kahon ng diapers para sa mga sanggol. Walang note, walang kahit ano. Alam lang ni Sinag kung kanino iyon galing. Kinabukasan, may isang bagong kuna na nakatayo sa kanilang beranda. At sa susunod na araw, isang bag ng mga damit ng sanggol. Hindi ito nanunumbat. Hindi ito nagpapakita. Nagbibigay lang ito mula sa malayo, isang tahimik na anino na nagsisikap bumawi. Isang gabi, habang sabay-sabay na umiiyak ang 3 sa 4 na sanggol at hindi na alam ni Sinag kung sino ang uunahin, may biglang kumatok sa pinto. Pagod at iritable. Padabog niyang binuksan ang pinto, handa ng sigawan kung sino man iyon. Nakatayo roon si Luntian, ang muka ay puno ng pag-aalala. Sa likod nito ay ang ina niya, si Aling Martha, na may dalang malaking kaldero ng mainit na sopas. Narinig namin ang iyak mula sa labas. Mahinang sabi ni Luntian, "Kailangan mo ba ng tulong?" Bago pa man makasagot si Sinag, pumasok si Aling Martha sa loob ng bahay. Tinitigan nito ang 4 na umiiyak na sanggol, pagkatapos ay tumingin kay Sinag, na halatang pagod na pagod at malapit ng maiyak. Ang dating matigas na mukha ng matanda ay biglang lumambot. Puno ito ng pagsisisi. Walang salitang lumapit si Aling Martha, kinuha ang isa sa mga sanggol, at marahang inhele ito. "Shh, apo. Tahan na. Nandito na si Lola." Sumunod naman si Luntian, kinuha ang isa pa, kahit na halatang nangangapa at hindi sanay. Si Sinag, na hawak na ang isa, ay naiwan na lang sa isa pang umiiyak. Sa isang iglap, ang dating magulong eksena ay naging isang pamilyang nagtutulungan. Habang pinapatahan nila ang mga bata, nagsalita si Aling Martha, hindi nakatingin kay Sinag. "Patawarin mo ako, Ija," sabi nito. Ang boses ay nanginginig. Naging maramot ako. Nabulag ako sa sarili kong sakit. Hindi ko nakita ang hirap mo. Patawarin mo sana ang isang matandang makasarili. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Sinag. Hindi dahil sa sakit,
kundi dahil sa ginhawa. Tumango lang siya bilang sagot. Mula ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Araw-araw nang pumupunta si Aling Martha para tumulong mag-alaga sa kanyang mga apo. Naging sandalan siya ni Sinag, isang ina na matagal na niyang hinahanap. Si Luntian naman ay nanatiling maingat. Hindi nito ipinipilit ang sarili. Pumupunta lang ito kapag kailangan, nag-aalok ng tulong nang walang hinihintay na kapalit. Natuto itong magtimpla ng gatas, magpalit ng lampin, at magpatulog ng sanggol. Sa mga panahong iyon, nakikita ni Sinag ang isang bagong luntian. Isang luntian na hindi na tumatakbo. Isang luntian na handang harapin ang kanyang mga responsibilidad. Isang hapon, habang natutulog ang lahat ng bata at nagkakape sila ni Aling Martha sa kusina, tahimik na pumasok si Luntian. "Nay Sinag," sabi nito. "Nakausap ko na ang mga magulang ni Ligaya. Pumayag na silang dalawin natin ang puntod niya, kasama ang mga bata." Natigilan si Sinag. Ito ang isang bagay na hindi pa nila nagagawa bilang isang pamilya. Kinabukasan, sama-sama silang nagpunta sa sementeryo. Dala-dala ni Luntian si Bituin, habang si Sinag at Aling Martha ay may kargang tig-2 sanggol. Sa harap ng puntod ni Ligaya, isang simpleng lapida na may nakaukit na pangalan nito, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Nilapag ni Luntian ang isang palumpon ng puting rosas. "Ligaya," nagsimulang magsalita si Luntian. Ang boses ay basag. "Patawarin mo ako kung ngayon lang kami nakadalaw. Ito na sila, ang anak mo si Bituin, at ang mga anak namin ni Sinag." Hinawakan ni Luntian ang kamay ni Bituin at itinuro ang lapida. "Anak, si mama mo. Maghelo ka sa kanya." Tumingin si Sinag kay Luntian. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ngunit wala na ang dating pait. Napalitan na ito ng pagtanggap. "Salamat sa lahat, Ligaya," pagpapatuloy ni Luntian. "Salamat sa pagmamahal mo, at salamat sa pagdadala mo kay Sinag sa buhay ko. Pangako, aalagaan ko sila. Aalagaan ko ang ating mga anak." Humarap si Luntian kay Sinag. Sa harap ng puntod ni Ligaya, sa harap ng kanilang nakaraan, hinawakan nito ang kanyang kamay. "Sinag, alam kong hindi pa sapat ang lahat ng ginagawa ko. Alam kong marami pa akong kailangang patunayan. Pero sana balang araw, mapatawad mo ako ng buo." Tinitigan ni Sinag ang magkahawak nilang kamay. Tumingin siya sa mga anak nila at pagkatapos ay sa puntod ni Ligaya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting nawawala na para bang isang malaking tinik ang sa wakas ay nabunot. Hindi siya sumagot. Ngunit sa unang pagkakataon, isang maliit at totoong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagsasabing, marahil may pag-asa pa. Marahil ito na ang simula ng pag-usbong ng isang bagong buhay. Lumipas ang mga buwan. Ang dating apartment ni Luntian ay nanatiling walang laman. Sa huli, sa pagpupumilit na rin ni Aling Martha at sa tahimik na pagsang-ayon ni Sinag, tuluyan na siyang bumalik sa bahay. Ngunit hindi na bilang isang bisita o isang multo ng nakaraan. Bumalik siya bilang isang ama. Ang bawat araw ni Luntian ay isang pagsisikap na patunayan ang kanyang pagbabago. Siya na ang unang bumabangon sa umaga, nagtitimpla ng kape para kay Sinag at ng gatas para sa mga bata. Natutunan na niya ang iba't ibang uri ng iyak, ang iyak ng gutom, ang iyak ng antok, ang iyak na naghahanap lang ng kalinga. Naging eksperto na siya sa pagpapalit ng lampin, ng mabilisan at sa pagkanta ng oyayi kahit sintonado. Ang dati niyang magaspang na mga kamay mula sa construction ay naging banayad sa pag-aalaga. Siya ang nagpapatulog kay Bituin. Kinukwentuhan ito tungkol sa kanyang mamaligaya. Sinisiguradong hindi nito malilimutan ng ina. At sa quadruplets, binuo niya ang isang espesyal na koneksyon sa bawat isa. Si Hiraya ang kanyang prinsesa, si Diwa ang kanyang kakwentuhan, si Malaya ang kanyang kalaro,
at si Pag-asa ang kanyang paalala ng isang bagong simula. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, unti-unti niyang binubuo muli ang nasirang tulay sa pagitan nila ni Sinag. Hindi niya ito minamadali. Alam niyang ang tiwala ay parang isang babasaging salamin na kapag nabasag ay mahirap nang buuin. Kaya't sinimulan niya sa mga maliliit na bagay. Tinitiyak niyang may mainit na pagkain si Sinag sa mesa. Binibigyan niya ito ng oras para sa sarili, kahit isang oras lang para maligo ng mahaba o magbasa ng libro. Isang gabi, naabutan niya si Sinag sa sala, nakatulog sa upuan habang nagpapatulog ng isa sa mga sanggol. Ang mukha nito ay pagod, ngunit may kapayapaan. Maingat niyang kinuha ang sanggol mula sa mga braso nito at inilagay sa kuna. Pagkatapos ay binalikan niya si Sinag, binuhat ito ng marahan na parang isang bagay na napakahalaga at dinala sa kanilang kwarto. Inihiga niya ito sa kama, kinumutan at hinalikan ng magaan sa noo. "Pahinga ka na, mahal ko," bulong niya. Kahit alam niyang hindi siya nito naririnig. Nakikita at nararamdaman ni Sinag ang lahat ng kanyang pagsisikap. Ang dating lamig sa mga mata nito ay napalitan na ng init. Ang mga ngiti nito ay hindi napilit at ang mga tawa nito ay muling umalingaw-ngaw sa loob ng bahay. Nagsimula na ulit silang magkwentuhan, hindi lang tungkol sa mga bata, kundi tungkol sa kanilang mga pangarap, sa kanilang mga takot, tulad ng dati. Isang hapon, habang naglalaro sila sa hardin kasama ang mga bata, naupo si Sinag sa tabi niya sa damuhan. "Naaalala mo ba dati?" Biglang sabi ni Sinag, nakatingin sa mga anak nila. "Lagi nating pinapangarap na magkaroon ng isang malaking pamilya. Isang bahay na puno ng tawanan." Tumingin si Luntian sa kanya. "Oo naman, at lagi kong sinasabi na ikaw ang magiging ninang ng lahat ng anak ko." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Sinag. "Naging higit pa ako sa ninang." Ang mga salitang iyon ay may dalang bigat, isang paalala ng kanilang masalimuot na nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Luntian. Tinitigan niya si Sinag ng diretso sa mata. "Sinag," sabi niya, ang boses ay seryoso. "May gusto sana akong sabihin sa'yo." Huminga siya ng malalim, kinukuha ang lahat ng lakas ng loob na naipon niya sa mga nakalipas na buwan. "Alam kong hindi mabubura ng kahit anong gawin ko ang sakit na naidulot ko. Alam kong ang sorry ay isang salitang gasgas na. Pero sa bawat araw na gumigising ako, ikaw at ang mga anak natin ang dahilan kung bakit gusto kong maging mas mabuting tao. Tinuruan mo akong harapin ang mga multo ko. Tinuruan mo akong magpatawad, hindi lang sa iba, kundi pati sa sarili ko. Tinuruan mo akong umibig muli, sa paraang tama at buo." Nakikinig lang si Sinag, ang mga mata ay nagsimulang mamasa. "Hindi ko na gustong maging anino mo lang, Luntian," pagpapatuloy niya. "At ayoko na rin na ikaw ang anino ko. Gusto kong maging ilaw nating dalawa. Gusto kong bumuo ng isang pamilya na hindi lang nabuo dahil sa obligasyon o pagkakamali, kundi dahil sa pagmamahal." Dahan-dahan, may kinuha siya mula sa kanyang bulsa, isang maliit na kahon. Hindi ito mamahalin. Sa katunayan, isa lang itong simpleng singsing na silver na may ukit ng isang maliit na araw. Isang sinag. Matagal na niya itong itinago. Binili noong mga panahong sinusubukan pa niyang ayusin ang sarili. Lumuhod siya sa harap ni Sinag, sa gitna ng kanilang mga anak na naglalaro. Hinawakan niya ang kamay nito. "Hiraya Sinag Villanueva," sabi niya. Binibigkas ang buong pangalan nito na may kasamang paggalang at pagmamahal. "Hindi ako humihingi ng sagot ngayon. Alam kong kailangan pa natin ng panahon. Pero gusto kong malaman mo na ito ang puso ko. Ito ang intensyon ko. Handa akong maghintay kahit gaano katagal. Papayag ka ba, balang araw, na maging asawa ko?" Nakatitig lang si Sinag sa kanya,
Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Tumingin ito sa singsing, pagkatapos ay sa mga mata ni Luntian. Nakita nito roon ang lahat, ang pagsisisi, ang pagbabago, at ang isang pag-ibig na dalisay at totoo. Hindi siya sumagot ng oo. Hindi rin siya sumagot ng hindi. Sa halip, dahan-dahan siyang tumango. Isang maliit na paggalaw na nagsasabi ng lahat. Isang paggalaw na nagsasabing, nakikita ko ang pagsisikap mo, nararamdaman ko ang pagmamahal mo, at handa na rin akong subukang muli. Isinuot ni Luntian ang singsing sa daliri nito. Sakto. Na para bang doon talaga ito itinadhana. Tumayo siya at niyakap ito ng mahigpit. At sa gitna ng hardin, napapaligiran ng kanilang 5 anak, ang 2 pusong minsang nawasak ay nagsimulang maghilom bilang isa. Ang singsing sa daliri ni Sinag ay hindi lang isang piraso ng metal. Ito ay isang pangako. Isang paalala araw-araw na ang pag-ibig, tulad ng isang halaman, ay kayang tumubo muli mula sa lupang minsay na tuyo. Basta't ito'y didiligan ng pasensya, pagpapatawad at pag-unawa. Tinupad ni Luntian ang sinabi nito. Hindi niya minadali si Sinag. Hinayaan niyang ang kanilang relasyon ay dahan-dahang mamukadkad muli. Nagkasundo sila na magpapakasal sila kapag ang quadruplets ay nag-iisang taon na. Mayroon silang 1 taon para pagtibayin ang kanilang pundasyon, hindi bilang 2 taong pinagbuklod ng obligasyon, kundi bilang 2 taong pinipili ang isa't isa araw-araw. Ang kanilang bahay ay naging isang tunay na tahanan. Ang bawat araw ay may dalang bagong hamon. 5 maliliit na batang sabay-sabay na natututong gumapang, magsalita, at mag-explore ng mundo. May mga araw na tila sasabog ang bahay sa ingay at gulo. May mga gabing halos hindi na sila makatulog. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, natagpuan nila ang isang ritmo, isang sayaw na para lamang sa kanilang 2. Kapag si Sinag ang nagpapatulog sa mga sanggol, si Luntian naman ang nagliligpit sa kusina. Kapag si Luntian ang nagpapakain kay Bituin, si Sinag naman ang naghahanda ng kanilang hapunan. Sila ay naging isang team, isang pares na perpektong kumokompleto sa isa't isa. Isang gabi, habang mahimbing na ang tulog ng mga bata, naabutan ni Sinag si Luntian sa sala. Hawak ang lumang kahon na dati niyang nakita sa ilalim ng kama. Ang kahon na naglalaman ng mga litrato ni Elara. Sa halip na umiwas, lumapit si Sinag at umupo sa tabi nito. Ayos ka lang? Tumingin si Luntian sa kanya. Ang mga mata ay malungkot ngunit payapa. Oo, iniisip ko lang sila. Kinuha nito ang isang litrato ni Elara at isang litrato ni Ligaya. Ipinatong niya ito sa mesa, magkatabi. Minsan, naiisip ko, napakaswerte ko. 2 napakabuting babae ang minahal ako. Tumingin ito kay Sinag. At ngayon, may pangatlo. Ang pinakamatatag sa kanilang lahat. Hinawakan ni Sinag ang kamay nito. Hindi mo kailangang kalimutan sila, Luntian. Sila ay parte ng kung sino ka. Sila ang mga bituin sa kalangitan na laging nagbabantay sa atin. Ngumiti si Luntian. Isang totoong ngiti. Tama ka. Sila ang mga bituin. At ikaw ang aking Sinag. Sa paglipas ng mga araw, ang kanilang pagmamahalan ay lalong lumalim. Ang mga pag-uusap nila ay hindi na lang tungkol sa mga bata, kundi tungkol na rin sa kanilang mga sarili. Muling natuklasan ni Sinag ang Luntian na dati niyang minahal, ang lalaking mahilig magpatawa, ang lalaking may malalim na pag-iisip, ang kanyang matalik na kaibigan. At natuklasan din ni Luntian ang isang bagong Sinag, isang babaeng hindi lang maasahan at mapagmahal, kundi isang babaeng may sariling lakas, may sariling paninindigan. Nang malapit na ang unang kaarawan ng quadruplets, sinimulan na nilang planuhin ang kanilang kasal. Simple lang ang gusto nila. Isang seremonya sa hardin ng kanilang bahay,
kasama ang kanilang pinakamalalapit na kaibigan at pamilya. Isang hapon, isinama ni Aling Martha si Sinag sa isang maliit na dress shop sa bayan. "Ija, dapat maging pinakamaganda ka sa araw ng kasal mo," nakangiting sabi ng matanda, habang nagsusukat ng isang simpleng puting bestida. Napatingin si Sinag sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay malayo na sa babaeng pagod at wasak na nakita niya noon. Ang kanyang mga mata ay may kislap, ang kanyang mga labi ay laging handang ngumiti. Buo na siya, hindi dahil kay Luntian, kundi dahil sa kanyang sarili. Si Luntian ay hindi ang kanyang kabiyak na bumuo sa kanya, kundi isang kasamang naglalakbay na nagmamahal sa kanya ng buo. Habang abala siya sa pagsusukat, hindi niya namalayan ang pagpasok ni Luntian sa shop. Napahinto ito sa may pinto, nakatingin sa kanya na para bang nakakita ito ng isang anghel. Ang paghanga at pagmamahal sa mga mata nito ay hindi maitatago. Dahan-dahan itong lumapit. Hindi nito kailangang magsalita. Sa paraan ng pagtingin nito, alam na ni Sinag ang lahat. Lumapit ito sa kanyang likuran at niyakap siya. Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat habang pareho silang nakatingin sa salamin. Isang perpektong larawan. Isang lalaki, isang babae, at isang pangako ng hinaharap. "Salamat, Sinag," bulong nito sa kanyang tenga. Ang boses ay puno ng emosyon. "Salamat sa lahat. Salamat sa hindi mo pagsuko. Salamat sa pagtuturo mo sa akin kung paano magmahal muli." Ipinatong ni Sinag ang kanyang kamay sa mga kamay ni Luntian na nakayakap sa kanya. Ngumiti siya sa kanilang refleksyon. "Salamat din, Luntian," sagot niya. "Dahil sa wakas, umuwi ka na." Ang hardin na minsan ay naging tahimik na saksi sa kanilang mga luha ay puno ngayon ng mga bulaklak at ngiti. Walang ingranding arko, walang mahabang listahan ng bisita. Ang naroon lang ay ang kanilang pamilya at ilang malalapit na kaibigan, nakaupo sa mga puting silya sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Sa isang playpen na pinalamutian ng mga bulaklak, ang quadruplets ay masayang naglalaro. Ang kanilang mga mumunting damit ay kapareho ng kulay ng mga bulaklak. Si Bituin, na ngayon ay isa ng maliksing paslit, ang kanilang ring bearer, Bitbit ang isang maliit na unan na may dalawang simpleng singsing. At sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Sinag. Nakatayo siya roon, suot ang simpleng puting bestida na nagpapatingkad sa kanyang natural na ganda. Sa paglakad niya palapit, kasama ang kanyang ama, ang tanging nakikita lang ni Luntian ay siya. Ang kanyang kaibigan, ang kanyang kanlungan, ang kanyang sinag, ang kanyang tahanan. Nang nasa harap na niya ito, kinuha niya ang mga kamay nito. Ang parehong mga kamay na nag-alaga sa kanya, nagpunas ng kanyang mga luha at nagpalaki sa kanilang mga anak. Sino ba namang mag-aakala, bulong niya, sapat lang para marinig nito, na ang best friend ko ang magiging asawa ko. Ngumiti si Sinag, isang ngiting naglalaman ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Matagal na kitang hinihintay, sagot nito. Humarap sila sa pastor, at nang oras na para sa kanilang mga panata, huminga ng malalim si Luntian at tinitigan ang babaeng babago sa kanyang apelyido. Hiraya Sinag, panimula niya. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Noong una kitang makilala, ikaw ang aking kalaro. Noong mga panahong nasasaktan ako, ikaw ang aking naging kaibigan. At sa gitna ng sarili kong kadiliman, ikaw ang naging tanglaw na hindi ako sinukuan. Patawad kung natagalan bago ko nakita ang liwanag mo. Patawad kung kinailangan mo pang masaktan dahil sa aking kahinaan. Tumingin siya sa kanilang 5 anak. Sa harap ng Diyos, sa harap ng ating mga anak, at sa alaala ng mga nagmahal sa atin na nasa langit na, ipinapangako ko sa iyo ang aking sarili. Ipinapangako kong magiging isang mabuting ama sa kanila at isang asawang karapat-dapat sa iyo.
Hindi ko maipapangakong hindi na tayo masasaktan, pero maipapangako kung hinding-hindi ka na mag-iisa. Mahal kita, Sinag. Noon, ngayon, at magpakailanman. Ang mga luha ay malaya nang dumaloy sa mga mata ni Sinag. Kinuha nito ang singsing. Luntian Reyes, sabi nito, ang boses ay matatag sa kabila ng pag-iyak. Tinanggap mo ako noong ako'y isang anino lamang. Minahal mo ako sa kabila ng aking mga pagkukulang. At binigyan mo ako ng pinakamagandang regalo sa lahat, isang pamilya. Tinatanggap kita, hindi lang ang iyong kalakasan, kundi pati ang iyong mga sugat. Tinatanggap ko ang iyong nakaraan at niyayakap ko ang ating kinabukasan. Oo, Luntian. Oo. Isinuot nila ang mga singsing sa isa't isa. At nang sinabi ng pastor ang mga salitang, "You may now kiss the bride," marahan na itinaas ni Luntian ang belo at hinalikan si Sinag. Isang halik na hindi na puno ng pagsisisi o pananabik, kundi ng kapayapaan, pagtanggap, at isang pag-ibig na sa wakas ay nakahanap na ng kanyang tamang lugar. Lumipas ang ilang buwan. Ang singsing sa daliri ni Sinag ay naging parte na ng kanyang pagkatao. Ang kanilang bahay ay mas naging masaya, mas maingay, at mas puno ng pagmamahal. Isang hapon, habang naghahanda siya ng merienda sa kusina, natanaw niya mula sa bintana ang isang eksenang nagpatigil sa kanya. Sa hardin, si Luntian ay nakahiga sa damuhan, habang ang 4 na maliliit na bata ay pilit na umaakyat sa kanya na para bang isa siyang malaking bundok. Si Bituin naman ay tumatawa habang kinikiliti ang kanyang ama sa paa. Ang halakhak ni Luntian ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, isang musika sa pandinig ni Sinag. Wala na ang anino ng lungkot sa mga mata nito. Napalitan na ito ng purong kaligayahan. Siya na ang Luntian na matagal niyang pinangarap. Isang amang mapagmahal, isang asawang tapat, isang lalaking buo na. Lumabas siya ng bahay, dala ang isang pitsel ng juice at mga baso. Umupo siya sa damuhan sa tabi nila. Pinapanood ang magulo, ngunit masayang pamilya na kanilang binuo. Lumapit si Luntian sa kanya, hinalikan siya sa pisngi at bumulong, "Mahal kita." "Mahal din kita," sagot niya. Sa sandaling iyon, isang sinag ng hapon ang tumagos sa mga dahon ng puno ng mangga. Binalot nito ang kanyang buong pamilya sa isang mainit at ginintoang liwanag. Napangiti si Sinag, isang ngiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tinitigan niya ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, ang kanyang buhay. Ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng paghihintay, lahat ay naging sulit. Sa wakas, narito na ang aking tahanan. At dito po nagtatapos ang kwento ni Sinag at Luntian. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi paglimot sa nakaraan, kundi ang pagtanggap sa mga sugat at paghilom ng magkasama. Ipinapakita nito na ang pamilya ay hindi laging perpekto, ngunit ito ay nabubuo sa pamamagitan ng pagpapatawad, pagtitiwala, at pagpili sa isa't isa sa kabila ng lahat ng pagsubok. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang paglalakbay ni Sinag at Luntian. Labis po naming ikagagalak na mabasa ang inyong mga komento. Ano po ang pinakagusto ninyong parte ng kwento? At ano pong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Love Kilig TV.